Blessed is he who comes in the name of the Lord. Mao kana ang tipiko sa atong lesson for this week. Joining us tonight is Dr. Elvin or Pastor Elvin Salarda, the Ministerial Director of Southwestern Philippine Union Conference. Can you please offer a prayer for us? Sure. Almighty Father in heaven, we would like to ask that you will give us your wisdom so that as we discuss our lesson this evening with our brethren who are listening us and friends, thou will be able, dear Lord, to understand your words. And thank you that you will bless us all together. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. So, ako din nanunan, kani magong sinulat ni David o ni Job, halos may magkahambing-hambing ba? Ang challenge sa sinulat ni Job, lahi po kay sa challenge sa sinulat ni David. Ang kay Job manggodis, ako naman ko nang basa po, no? Mga nagkalailahi dito nga mga chapters sa Job. Ang ilang subject mo na pagka-similar kay pain, suffering, and so on and so forth. Then, in relation to God, no? How God sees them in the midst of this. Ang kay David lang is, ang iyang, napon sa mga case ba nga, gipresent niya sa Ginoo against God, na, I mean, from his human thought, no? Yeah. Ato mo lang nabasa kanya ito, mga previous lesson na ito. Pero kay David lang is, direct mangod sa Ginoo. Kanya, ang problema, ang challenge ni Job is, ang iyang argument is, batok sa iyang mga amigo. Yes. So, if you look at this, both na lahi-lahi lang mga category. And another one is, kanabitang may ngunta, ay, kana siya, ang chapter ani, related na sa sani nga chapter. Pero, ato din nalimtan nga, ang original dahil nga manuscript, wala na siya chapter o kaning kapitulo o versikulo. Kita rin himo na. Kita rin naghimo, no? According sa akong na-research, si Cardinal Langton in 1205 AD. Okay. Siya gid ang kaniyang verses nga o kaning chapters nga yang gintudo sa Bible ug mga bersikulo mao na ning gigamit nato during the time and even up to the present time karon. So before this, before kay Cardinal Hugo Santo Caro, wala pa giklaro nga chapter o bersikulo ang Bible. So the point is, akong ibig sabihin is kaning Psalms 20 kani sila dili kita ingon nga kanang dili related gining kay buo man siya. Dili wala man na sila nahati into chapters and verses and so on and so forth. So everything that is in there dili kay kaning kon dili siya related ani nga chapter. Sa story lang siguro lahi, but actually they are in one nga presentation. Well, may chapter sa una, may nga verses, usara man siya. So pasunod lang yun ang pagsulat. Then para lang siguro nga doon ay mga punto nga kini nga mo ni siya nga sa ka-verse. So, kita po, marag sayo na pugay na to. At least sayo na for us, no? Systematic na pugay na. Siya. Pero originally, wala gini siya. Wala gini siya. Pag Psalms 91 na gini siya. Siguro, usa siguro naka-chapter yun nga memorize nimo. Pero karon pick up na lang na to. Verse lang, kay murag mo ni ang pinakapunto nga atong ganahan. Okay. So at least that's very important po nga itong mahinumduman. Nabot ay gamay ng panglantaw kay my point is, I think sa akong perspective is, we also have to be very, very careful kung namugit tendency uban mga theologians nga mura bitag na-overanalyze lang Bible. Nga kani siya nga chapter, diniragid ni siya. Mura gid ni nga chapter nga related siya. Pwera ka na sa Book of Daniel, na mga kayastik, and so on. Wala mong question about it. But I think that is a case of over-analysis, no? Kay originally, wala man chapter ang Bible. Wala po yung versikulo. So everything, kung sana diha, they always intermingled. They always kanabitang kuan na gid siya kanang in one na gid siya. Ino na gid siya nga ang flow niya mo gyud na masunod nimo. Right. Okay. So much of that Wednesday's lesson, Dr. Elvin. Yes. Also imong takeaway ani before we go to the Thursday's lesson. This is a very nice lesson too. Yes, gipakita sa to adin sa ato nga Wednesday lesson nga si Jesus is nga si Jesus mo ni siya ang gipasantop diri nga eternal king to the writings of Psalms. He is the messianic king nga makita nato dinhi nga matan-aw na daan sa mga readers or sa mga future generation by reading into Psalms nga pag-abot ni Jesus, ilang masabtan nga si Jesus was a messianic king nga gisulti na ni King David daan
nga ang throne niya sa atong lesson atong mga nangaging gabi in Psalms 89 nga ang throne niya is handed to the succeeding generation in the line of David where the Messiah will be born og mahimo nga rightful nga kanang inheritor sa kingship ni King David. So muna siya ang line of thought nga gipasabot diri nga si Jesus is a messianic king giportray or gisulti na daan ni David nga moabot ni siya, and this is the Messiah nga who is from the lineage of David. And this eternal king, which is Jesus, is unrivaled in power. Ug atong makita diri nga ang Messiah, who is also an anointed one, nga mo sit into that throne. So makita nimo nga the Messiah that is being talked by David, mo po ni siya ang the anointed one, yung usara ni siya the anointed one who will sit in the throne of God. So therefore ang Messiah, ang kingship ni Jesus ini nga panahon na, who is also with a divine with divine nga authority nga gikan sa langit, o niya ato pong makita nga as we look into some verses diri sa, I think in Hebrews or in Acts, nga ang Ginoo in Psalms, I think in Psalms, nga who is sit in the throne of God is the one that is the Messiah, and the one he has all powerful, the eternal King. Right. So kung atong pagalantagan tong lesson, very good, no? From the very beginning up to this present lesson Wednesday, dagang mga imagery nga gigamit ni David, no? In reference to God and His role sa atong kinabuhi. And of course, depende sa panahon, no? Yes. But first of all is, ang gigamit niya sa atong memory text is is the chief cornerstone, no? If you go to the Sunday's lesson, another imagery nga gigamit is shepherd. Okay. Very important po ni siya. Okay, para diha nato makita kung nganong na-qualify siya nga matawag nato siya nga chief cornerstone. Yes. Okay, so in the succeeding is kung from the Sunday and then you go to the Monday, din na po gipakita ang, of course, ang iyang, what is this? Ang iyang giagian. Yes, Messiah. Okay, the suffering Messiah as actually predicted kay dinis sa Psalms 118:22, mo man siya ang stone, no? So ligon eh. Pero despite nga stone siya, pero na-subject yapon siya sa bali-bali nga kanang may nga mugod daga mugod mga salida nga stone, rock, ang kwan ba kanang bitang description sa actor nga dalaan nga gipanganlan og stone or rock. Kuan gid siya, no? Kanang bisag unsaon siya dili gid siya mabarog. Pero despite the fact nga ang imagery nga gi-describe sa iya or gi-attribute sa iya is actually stone, pero naay kuan, no? Winnowing process. There is a winnowing process. There is that spot nga stone siya pero makarelate ta sa iya, ha? Tama ba? There is a the Monday's lesson? Yes. Nakoy punto di sa Monday nga lesson. Nga daghan man ang reject ni Jesus, di ba, sa cornerstone. Okay. Pero ato nakita nga after this has been being portrayed, nga ilang nabasa sa Psalms, then when the disciples nagwali nga the Jesus that you have rejected, the Jesus that we have crucified in the cross is the chief cornerstone. After reading the Psalms, after the sermon sa mga apostles, ilang nakita nga indeed He is. So those who rejected Jesus, they were reclaimed. Nahimo na po siyang converted, nahimo sa believers. So before wala sila nito ni Jesus, but when it was reflected to them again, nga mo ni nga giingon sa Psalms, ug mo po ni ang real nga hitabo nga itong nakita nga si Jesus at itong gilansang sa cross, now they believe in Jesus. So there were thousands in a day, and more people are coming to accept Jesus because they now see clearly sa Messiah nga these things must happen. Then now they believe and they have the salvation.
Yeah, very nice, no? Another point is nganong importante kay ning imagery sa chief cornerstone, which actually symbolizes Jesus Christ. Kay I think dinhi manggod sa atong kwan, dinhi sa atong lesson dipakita, like for example in Luke 24 verse 44, no? Kay bisan ang mga disipulo gali nga sigkuyog ni Kristo. Yes. I mean, nay mga times nga gitistingan ang ilang pagtuo diha. Wala nila nawala sila. That's to. O nawala nilang pagtuo nga siya dito ang Messiah, no? The fulfillment of the prophecy ni David, which actually ginabasa po nila na, no? Yes. Kay mga Hudiyo man sila. Pero naabot ang dako kay nga pagsulay silang kinabuhi nga, for example, si Jesus Christ nakita nila nga nag-perform og miracles, gi-worship sa mga ordinaryo nga tao. Pero naabot ang panahon nga gi-crucify si Kristo, nangdagan sila oy. Kaya naman, imagine, kung ang imong king gi-crucify, unsa man imong mahimo, di ba? That's right. For example, president sa union. Example lang sa illustration lang. Unya karon gidakop. Example lang ha, or any president sa organization, o gidakop or whatever, o nainitabo, makuan ka. Mura og mahadlok po ka. Di ba? Sibat ka. You remember sa panahon sa katong process of bifurcation? Yes. Dili ba nauna sa ang atong sila Pastor Palomares, sorry Pastor ha, o sila Pastor Edwin Magdadaro, unya nabakantihan, og duwa ka kwan. Di ba, ingontang laina ni nga wala tay amahan. So I think that humanly speaking, yes. Kani mga disipulo nga si Kristo nga ilang i-consider nga gisimba sa mga tao, ilang nakita ga-perform miracles, pero naabot sa panahon nga gi-crucify siya niya, murag wala siya nahimo. Ngano magpatuga-tuga pa man kadidto og pangisog nga defend for him. Yes. So the natural tendency is to run. Yes, mo gina siya mitabo. Kaya wala na imong leader. But I think the good thing is kaning the suffering Messiah, ang point is pwede gyapon din siya mahitabo ka nato. Yeah. Wala ka pasabot nga tungod sige ta og simba, sige ta og hatag og kanang COP, or even tithes, nga sigura, okay na gid atong relationship sa Ginoo. Yeah. So, bisan pa gani sa shepherd, di ba? So, bisan pag giyon sa pag-alima sa shepherd, nagyapon mawala. Nagyapon, kaya namang buliyagon po. But the good thing about this is, dili kita mo focus dito sa nawala. Kaya nabitang intention sa shepherd, nga kung na'y mawala, iyang yung pangitaon. Yeah. Okay. I think that's the message of it. Okay, Pastor Elvin. Yeah. So ingon ana mga kaigsoon no. So dinhipod sa kining sa atong mahisgutan gamay ning sa kwan lagi sa Wednesday, atong kitext dinhi ang ang text sa makita nato sa Psalms chapter 2. Yeah. Og napod sa Psalms 110. And og di sa Psalms 110 ingon di, the Lord says into my Lord. Ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, walang mo ni siya. Sit at my right hand until I will make your enemies your footstool. So this refers to actually the Messiah. Nga kung musalig kita sa Messiah, who is divine and human nature in the person of Jesus, makasalig ta ani niya tungod kay He is our God, nga mianhi dinhi sa kalibutan. Unya, when we give our trust sa ato nga Ginoo sa pagalagad nato sa iya tang ubanan nga magmadaugon ta sa ato nga kaaway, sa ato nga mga pagsulay sa kinabuhi. Because of his kanang designation niya, kitawag siya nga not king, not just a king, kay kaning king si David king. Yes, king man Pero ang gigamit din is actually adjective is eternal king. Yes. So nag-shift ang imagery from of course the chief cornerstone, that's the main. That's the shepherd, then the Messiah. The Messiah. Not just a Messiah, but at the same time, he's a king. Yes. O importante na ito nga masabdan nga si Jesus, he is not only a Messiah, munang nisip ang atong nag-shift siya nga, he is not only a Messiah, but he is a king. Because by being a king, si Jesus na imo na nga king, he rules the universe. Muna siya ang idea. Because we have the belief that God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit are in one. So kana nga role gi-assume po na ni Jesus nga he is the Son of God. He is also King in the universe, the eternal God. Nga atong makita diri sa Psalms
110 verse 1 nga gingon rin, he sit on the right hand of God. It means he has the full power and authority. Muna siya ang kahulugan. Unya, because of that full power and authority, in his power, ang iyang mga kaaway nga mahimo gyud nga malupig niya. Gingon rin nga, when we trust in the Lord, atong doon natay kasiguruhan nga mudaog ta sa ato nga kaaway. Nya diri sa atong lesson, diri sa mga gibutang diri sa mga Near East nga mga ginharian bitaw tong magaway-away sila din og mudaog sila, ilang tumban ang liog sa ilahang kontra, just to depict nga I am superior from you. So and this is the idea nga si Jesus, he has that unrivaled power. Yeah, unrivaled power nga nahimo siyang king, nga he is a supreme king of the universe. So muni ang pagpicture niya nga is not simply a Messiah, but he is also the king, unrivaled king. So gani ka ng Messiah, powerful na kayo na, di ba? Okay na. Pero imong makita na po nga ang iyang imagery, ang function niya dili lang kay Messiah, the promised Messiah, the Son of God, but he is also an eternal king with the Father. Kanang pulong mga king, I think it would be, I think mas easier magod ni David nga makabungat aning pulong nga king, kay in the first place king magod si David. Yes, diba? that's true. But the good thing is, comparing himself to this gitawag niya nga kaning eternal king, iya gid nga separate nga lahi gid, no? The acknowledgement of what kind of king is this. So I think the point, Pastor Elvin, sa mala sa mong gisgutan is kanang atong despite sa atong magian nga kalisod sa atong kinabuhi, tungod kay ang hari nga atong gisilbihan, dili man ni siya ordinary nga hari. Yes. Dili po ni siya nga hari nga sama sa hari, dili siya kalibutan. So he's an eternal king, unya ang iyang power is unrivaled. So no matter what, na may mamatay nga membro nato sa pamilya, na magsakit o unsa man, pero sa judgment day, the exercise of this unrivaled power would always be in favor of the righteous people. Yeah. So meaning to say, regardless of the situation is, naman po na sa Psalms 23, no? I think, dili lang kayo siya as lahi po ng expression din eh. So, but in this case is, it really presents the idea that kanabitang usay mo gud lisod nato kanang writer man gud kano kana siyempre ako masulat. Yes. In order for you to really understand that better is you have to put yourself in kanabitang sa situation sa writer mismo. Yes. Kay diha man gud makita bitaw kung how kanang giunsa niya paggamit ang words, ang dynamics niya, ang emotion. Kani man gud pagsulat ni David, na man gud siya emotion. Kay usay man gud when we look at this, we only use the intellect. Wala na ito gagamit atong emotion ba? Pero kani siya, it's also full of emotion. Kaya he's a poet, no? Yeah. Okay, imong tanaw ko si David, kanang gasulat siya asking, asking na siya. Unya, kinsa pa man iyahang hatagan og adoration nga mas labaw pa siya. Kaya at this time, kay siya is a king, and at that time, gi-prophesy po, no? And the kingdom of Jerusalem at that time is very prosperous kayo. Yeah, right. Recognize kayo sa uban ng mga countries nga the kingdom of David is a very powerful. Niya, asa pa man siya mo ascribe, asa pa man siya mo hugot og kusog, asa pa man siya mo hugot og trust. So, ang iyang hugot na lang yun is to ascribe it to the King of Kings, the unrivaled King. Okay, maybe uban ng mga kingdom sa iyang palibot, he is even more powerful. Pero now he acclaim, he now ang iyang strength, iyan ang gisalig ngadto sa eternal God. Nga kung dito ta mo paingon, doon na tayo kasiguruhan sa ato nga kaluwasan, and we can rejoice with God because eventually when the judgment is done in the future, the kingdom of God will reign forever, and the righteous will be on that kingdom. Right. In fact, our lesson is basig mong tanang mo itong mga kaigsunan nga naman ko sa pilosopo sa debate nga,
right hand, so right hand na sa sagad. I think the interpretation should not be that way, no? Na kana siya nga pangunaw na dili na siya ma-apply sa ani nga pagsulat, no? Kanang right hand, colloquial term man na siya. Kanang murag street term na siya ba? Pero dili na siya formal term. Pero kaning maingon siyang right hand of God, dili meaning nga dili nga ay right hand ra man si Ginoo, so murag secondary lang siya ba? Dili na siya mao ang kuan, no? Kanang this is not a colloquial term. Dili na siya kanang termino bitaw sa kalye-kalye lang na mga kuan. So anyway, another one is basig makaununa mo nganong unsa man nag-qualify siya nga mimo sa nga Supreme King. Ino sa tong lesson sa Acts 2:30 and 31, God made Jesus the Supreme King over the whole world when He raised Jesus from the dead. Tama ba? Yes. Kung ano siyang senaryo nga itong makita, of course, ang power nga na-repose diya, anak niya, this is really unrivaled. That's true. Otherwise, kung wala siyang na-resurrect, also may king atong pag-isigutan. But just like what you said in Luke, diba sa Luke itong 24:44 and so on and so forth, prophesy naman gigamit ni Jesus ang Psalms, ang Law of Moses, and so on and so forth. So this will really come to pass. This will really happen. So, in other words, Jesus Christ is also the firstborn. Yes, the firstborn. Firstborn. Yeah, he is the firstborn. That's why analogy, no? Analogy siya. Yes, analogy or this is also the antitype. Dili po tamingon nga kung ay firstborn na secondborn. Yes. I mean, you have to be careful with the use of language kay ang human language mo is very limited. So, usay pagka-pilosopo lang tamingon ng firstborn na secondborn. A secondborn, that is not the point here. So, firstborn, period. Yeah. So, si David, nahimo mo siyang type. Yeah. Si Jesus mo'y antitype. Right. So, si David, sa iyang type, gitawag type, siya hari, di kalibutan na. Pero si Jesus is the antitype, siya mo'y hari, eternal, unrivaled king. Muna siya. Kaysa eternal king, all-powerful. So, muna siya ang paglantaw makigsunan, na sabto na to ni Ana nga panglantaw nga siya type, si Jesus antitype, unya siya human king, si Jesus is eternal king. Kanya, by the way, dili kanang firstborn, dili po ni siya literal nga. Yes. Kay si David, ika-8 diya ni nga anak ni Jesse. O diba? So dili, kung literal mo na sa pangalantaw, di na siya makapasar. So you were right in saying we have to understand it in another sense. Niya, gani si Jesus yun, firstborn yun siya, imong tanawon. From the beginning. From the beginning. So si David, nahimo siyang type. Alright. Okay, Thursday. Takeaway sa Thursday. Sige na ba? Yes, this is... Ni-transfer na po. Yes, ato na po. Again, shepherd. Sa to? Messiah. Messiah. King. And now priest. Priest. So, now, si Jesus is depicted also sa atong lesson karon. He is an eternal priest in the order of Melchizedek. Wow. Ano gani man? Can you explain this? Pambiyanin siya kanang lalom-lalom ni. Kay si Melchizedek is good and sa if we read some verses in the scripture about Melchizedek, si Melchizedek osaka priest in the order of God. Unya si Melchizedek has no father no mother. Imagine nimo na siya. So imong matanaw nga murag nga eternal siya ni ana nga panglantaw kay wa gud siya father wala siya by mother. Unya is the king of Salem and the king of peace. So inaana ang kategory ni Melchizedek. So nasulat siya ni David din kay mas duol siya sa kwan, no? Sa pag-describe kay Jesus Christ, no? Both king and priest. Kay just like what you said, si Melchizedek was both the king of Salem, that is Jerusalem. Yes. Okay? And the priest of the Most High God. Mo nang gingon sa Genesis 14:18 to 20. Okay, please go. So imong tanawon, gibutan ri si Jesus is under the order of Melchizedek. Dili siya under dito sa Levite. Dili siya under sa mga Libihanon. Wala man to sila na king. Wala man sila na king. Pero here, mo makita nga si Jesus nahimo siya under order of Melchizedek. Kay si Melchizedek God, he is a priest and he is a king at the same time. He is muna iyang posisyon. So unya ang iya pong pagkapriso ni Jesus gipasabot di under ni Melchizedek tungod kay si Melchizedek gi-describe nga wala siya ginikanan o wala siya maginikanan. So it must be nga he is also a divine. No? So og diri si Jesus mo order sa kang libay nga priest, so human kayo nga tanawon. So og imong tanawon ang duha ka order
alayo kayo ni kang libi nga order of priesthood. Pero sa kang Melchizedek, lahi kayo. So ingon ana nga order because si David gusto niya nga makita nato nga si Jesus who is a high priest under the order of Melchizedek, that Jesus imong makita nato ring nga eternal ang iya nga pagka eternal o divine ang iya nga pagka priesthood nga iyang nadawat gikan ni Melchizedek. So, akong basahon ng kuwan na, then you can go back. 110:4-7 Psalms, no? The Lord has sworn and will not change His mind. Kaning sworn, kaning... Dili siya nakabase sa... I think, I saw it a while ago, no? Kanang not human promises, no? Kaning superior covenant, dili ni siya nakabase sa human promises, but nakabase ni siya sa kanang oath sa Ginoo. So, mo siya, no? And will not, therefore, kung ang Ginoo mo na change yung mind. That's true, that's kaya true. Ang iyang degrees yung comprehension, layo ra kay sa atong, no? Yes. I mean, layo ra kay ta. So, He knows, no? You are a priest forever in the order of Melchizedek. So, the Lord is at your right hand. He will crush kings on the day of His wrath. He will judge the nations, heaping up the dead and crushing the rulers of the whole earth. 7, He will drink from a brook along the way, and so He will lift His head high. So, high, because He is a king. Yes. Okay. So, si Melchizedek, manggod siya, high priest, one of its kind. And no more. Wala na yun. Wala na yun. So, muna nga, si Jesus, gibutang niya dito, ni si King David, iyang gi-defect si Jesus, nga is under the order of Melchizedek, because Melchizedek is the higher order of all priesthood, nga nahitabo din sa kalibutan. It's only the Melchizedek order. Kung wala na yung makompare mo sa kang Melchizedek nga order. Niya, very mysterious kayo ni si Melchizedek because after a while, ato lang na-recording nga si only Abraham Ramoy naka-recognize. Naka-recognize siya. The rest, wala na dayon. But Then, balik na lang dayon sa panahon ni Jesus, gisulti sa Book of Hebrew nga si Melchizedek has no beginning, have no father and mother. Right. So muna nga gipakita din nga si Jesus who will be a high priest in the under of the Melchizedek order nga kun di ba we will look into the work of the high priest, di ba? Ang high priest mo itig patiliwala sa Ginoo sa tao. So, mo na po ni ang gi-assume ni Jesus nga in that order, in the Melchizedek order, nga who is a divine nature ang tanaw nimo ang kang Melchizedek. So, kung diha si Jesus, He has the divine authority o niya ang iyang judgment matarong tungod kay pinaka-highest order manggod ang kang Melchizedek. Then, not David. Not David nga. Kung si David, duwa man po history kung si David nga nahimo siyang priest. Maganda siya. So muna nga, nakumplito din sa presentation sa atong nga lesson nga si Jesus is the Messiah, He is the King, He is the priest. Unsa ba na? Di ba na ikanta na to ana nga sa kuan nga si Jesus is the Messiah, King and priest mo rin nga Kings and Lords of Lords. Okay. So that's good. So ibig sabihin, Pastor Salarda, no, nganong sa Thursday, which is almost the end part of our lesson, ang final depiction nga gigamit nga image 3 no sa tong author in reference to Christ is kanang calling Him as an eternal priest. Yes. How important that is sa atong pagtuon sa kanang chief cornerstone. I mean, sa anang paggamit ang image 3. Although part of that imo na mong i-discuss kanina, but pwede siguro nato padakuon gamay kay ako na-observe mo ko sa itong authors pagka Thursday, dili niya nakalimtan ang pag-discuss sa sanctuary. Ang the presence of a priest. And another mention of this, karon no, there is a Thursday's lesson, nalapod niya ang elements sa sanctuary and at the same time ang priest kay di man kay sigot ang sanctuary wala priest. But in this case, gi-consider niya nga a priesthood of a superior rank. Yeah. Because it is just like what you said, it is in the order of Melchizedek. Why? How does this relate now to the chief cornerstone thing atong i-discuss kanina
and also at the same time sa atong day-to-day nga pagkinabuhi diha kang Kristo. Yeah. Ang chief cornerstone si Jesus. Okay. So kung i-accept to si Jesus as Lord and Savior sa atong kinabuhi, so makabaton ta og kaluwasan. Okay. Dayon, ang iyang relation nga ako nakita nga siya mo ang atong nga high priest nga karon tuwa dito sa langit, mooy nagmidjit sa atoa. So kung ato nga gidawat si Jesus nga mao ang chief cornerstone sa atong nga kinabuhi, dili ta atong nag-reject. So kung atong gidawat, si Jesus who is now in the heavenly sanctuary nga nagmidjit sa tao. So imo man ko gidawat nga Right. chief cornerstone sa imong kinabuhi. So now God Jesus in the sanctuary, who is our high priest, now can mediate before the Father nga this child of mine, this child nga niduol sa kuha, nagrepent sila sa ilang mga sala. Right. Now he is covered by my blood, then he is to be saved by the grace Very of my good. blood. Murag, in other words is, lisod po siya iyan nga sa punto lang nga being a king, no? Yes. Kaya ang king mo good, it's murag nasa more of the political side of Yes. kanang sa picture. Siyempre, king, armas, command, sogo, sundalo, away, kadaugan, and so on and so forth. But the good thing about this is, gidugang another imagery, another depiction sa Ginoo, kining priest, tungod sa iyang role nga pagaymoon, kanang just like what Yes. mediate between the Father and Yeah. kita. Yeah, kung ato So- minuduman sa sanctuary, So, multi-condense, no? Multifaceted Yes. nga person. muna nga prophet, king, and priest. Aha, daghang kay siya, no? Karga-karga. So, imo makita na, ato makita diri nga, di ba, si Jesus na himo siyang shepherd. Gidifix ato nga lesson, nga si shepherd siya. Pero siya po, nahimo po siya nga sheep, kaya iyang gihalad ang iyang kinabuhi Right. para sa kaluwasan sa tao. Now, ato makita dayon sa function ni Jesus in the sanctuary now. Naman to. Oh, naman to. Yan ang gidala ang iyang sacrifice, blood sacrifice nga. Siya na. Oh, siya na ang nadala. Now, siya naman ang priest dito in the order of Melchizedek, the highest rank, no? Nga position of the superior order. So now, iyang madala dito sa Father, this is my blood na akong gi-offer sa mga tao who accepted me as the chief cornerstone. Very good. So, meaning to say, mapaligon kining ideya nga itong gidiskusan nga chief cornerstone at the same time king. Tungod kay, mo na siyang klase nga king not affected by sin or death. Yes. I think it's in the, nasa Thursday's lesson, no? His priesthood is not affected by sin or death. So, kung dili affected by sin of death, therefore, he is an eternal king. Yeah. He is an unrivaled, he possesses unrivaled power, and therefore he can qualify to be called as the chief cornerstone. Yeah. Tama, di ba? So, like that of human prison does, he can intercede for and save his people forever. So, this is the essence, the overall essence Yeah. sa atong lesson. Yes, Yeah. Doctor. Yeah, pretty good ka ninod kayo. Now, if I go into the sige. Friday, ganahan ako nga pagkasulat ni Ellen White, yun siya. Ellen G. White insightfully described Christ's unity with humanity. By his humanity, Christ touched humanity. By his divinity, he holds upon the throne of God. As the Son of Man, he gave us an example of obedience as a Son of God, and he gave us power to obey. Wow. So, kung imo ni nga tan-awon diri, perfect yun kayo si Jesus. Perfect. Nga naa siya sa position sa pagka-high priest. Kay na madala niya ang iyang nature sa pagkatao, marepresentahan niya. He touched humanity, no? Christ. So, makasabot yun kayo siya. Nga, unya, gidala iyang sacrifice niya. Makatouch po siya sa divinity because he is also a divine human nature sa iyang pagkatao. And perfect fit siya, no? Yes. As a mediator. Nga mediator, perfect yun siya. Kay, wa may lain nga makatugkad sa pagkatao, gawa siya yun mismo nga mi-incarnate sa pagkatao. Di ba yun mo matugkad? In terms of example, in terms of kanang power, and so, and all things. Nasa iya. Naagyon siya. Muna nga, ato pong makita din sa itong lesson, ang mga imagery
about Jesus. So masabta nato siya nga he is all for everything. Kaya nga naman muna nga all for one. All for one nga pag Murakanta. shepherd siya. O sa balay, he is the chief cornerstone. Sa langit. Sa langit. Ito siya dito. He is king. He sit in the throne of God. So, and with all the power and authority. So, he comes in the name of the Lord. So, ingon na ang pasantop sa ato nga lesson, who Jesus, niini nga ato nga lesson, nga he comes in the name of the Lord. Because, of course, he is Lord himself. Right. So that's the very essence of our lesson, no? But balikan ako ng last, no? When imong ibasa, insightfully describe Christ's unity with humanity. I like that. I like the statement, no? Kanang unity, kanang Christ's unity with humanity. Christ's unity. It's quite a profound expression siya. Pero kanabitang God is, being God himself, is able to appropriate himself in such a way nga ma-unite sa lisod na oy. Lisod. For example, na tao nga na-perceive siya nga okay, in good standing. On the other hand, napoy tao nga not so much in good standing. The tendency is lisod kini mo sa unite with, because ang tao po di po siya ganahan nga identify with that man. Kay once nga ma-identify siya na, ang iyang reputation. The immediate kanabitang perception sa public is, mo-overall katong standing sa a not so good nga person, no? Over sa good person. But in this case, he's so much good that he was able to appropriate himself for the purpose of uniting himself with humanity. Yeah. So, isn't that wonderful? Yeah. Okay. Diyan na ito makita nga he is very concerned with humanity. Yeah. He is really indeed a good shepherd. He is really a good shepherd nga. Imagine, ato magud pong matanaw nga creation magutapod si Ginoo. So, created in His own image. Where is flock. So, ingon ana ang iya nga pagbati sa usa ka tawo nga he is not willing nga one would perish, because imagine this humanity is created in your own image. Kunya, it is a reflection of who you are. It just so happen nga na tarnish lang yun. And ato makita ang Creator is really would want nga ma-restore ang status ning tawana nga mabalik yun siya nga sa bakan. Right, but yeah, ang kagwapuan ng pag-restore sa lost image of God in man is, we have to remember, dili tanan nga image sa Ginoo nawala nato. Yes. Am I correct? Yes. Kay i-restore man. Restore man. Kay kung nawala, di na, i-restore nga. You really have to rebuild it. Na-damage lang. So napagyapon, so meaning to say mga kaigsunan, nagyapoy hope nga, there is always that potentiality in us na no matter nga unsa atong nagian sa kinabuhi, unsa man nga kalisod, remember nagyapoy part in us nga gitawag nato nga the image of the Creator. Yeah. And God will continue to work in us that we will be complete in Him. So, do not give up. Do not give up, right. Okay. There is still hope for us. Yeah, okay. So, daghang salamat sa inyong bear with us, no, for almost an hour sa atong pag-discussion. Hopefully, with God's help and with the presence of the Holy Spirit, we were able to see some light, no, sa atong lesson, and not just seeing the light, but seeing the real light, which is actually Jesus Christ. So, thank you, Pastor Elvin Salarda. Yes. Blessings to you and your appointment tomorrow. And sa itong mga taga-Hope Channel, si Sir Andrew, si Sir Elson nga na din ni Ron. Yeah. Nga wagid nakatulog si Brother Elson, naminaw gid siya. Diya sa likod sa kamera, makaigsunan. Okay, so magampo ta. Pastor Elvin, offer us a prayer. Sige. Ginoo, salamat kayo nga nagtuon mi sa imong pulong sa takna sa pagtuon. Tagailan gid mi Ginoo sa dugang pangkahibalo o ang mga punto nga amo nga na-discuss sa pamalandungan ni sa imuhang makatawhan o dungagan pa nila sa pagbasa sa leksyon. Daghan pa silang mapahat
mahibalan ngadto sa basol class nga ilahang pagadumalahan. Salamat kayo, ay muming panalanginan sa matag usa, kay kini among giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.